Paalam, matalinong ahas na babae. Sa pagtatapos ng mga salitang iyon, walang pag-aalinlangang sumalpok ang mabigat na military boot sa tiyan niya. Ah! Ang kanyang sigaw ay napunit ng malupit na hangin, at kumalat sa kawalan. Ang kanyang katawan ay tumilapon mula sa helicopter na parang balahibo. Ang walang hanggang asul na dagat. Sa malamig na impyernong iyon, nagsimula siyang bumagsak ng walang pag-asa. Sa loob ng helicopter, 5 demonyo ang tumatawa ng may kaligayahang baliw habang pinapanood ang lahat. Sigurado sila sa kanilang perpektong krimen, handa na sanang mag-inuman. Ngunit hindi nila alam. Ang baliw na sipa na iyon ay ang pagpirma nila sa kanilang sariling sentensiya ng kamatayan. Sa sandali ng kanyang pagbagsak, sa sandaling naisip niyang tapos na ang lahat, ang kanyang nanginginig na daliri ay desperadong umabot sa maliit na diamanteng ear cuff sa kanyang tenga. At sa wakas, mariin niyang pinindot ang maliit na jewel. Click! Kasabay ng napakahinang tunog, ang ear cuff ay naglabas ng isang bahagyang pulang kislap. Hindi nila inakala. Ang desperadong distress signal na hindi nakikita ng mata na ipinadala mula sa kanyang ear cuff ay ipinadala sa bilis ng liwanag patungo sa 2 pinakamataas na lugar sa himpapawid ng Pilipinas, kung saan naroon ang ganap na kapangyarihan. Ang destinasyon ng signal ay ang puso ng Philippine Air Force, PAF, Headquarters, at ang Philippine Space Command, PhilSpaceCom. At ang tatanggap ng signal ay ang 2 tao na pinakamamahal sa kanya sa mundo, ang nag-iisang mag-asawang general na may 4 na bituin sa Pilipinas, ang kanyang ama at ina. Ang pinakamalaki at pinakamalupit na galit ng langit, na nakalaan para sa mga nagtaksil sa langit, ay gumigising na ngayon. Ilang linggo bago ang pangako ng 2 bituin. Ilang linggo bago ang nakakatakot na pagbagsak. Ang umaga sa official residence ng Chief of Staff of the Philippine Air Force, CSPAF, sa Air Force Base ay mapayapa. Ang sikat ng umaga ay bumaba sa maayos na garden, at ang halimuyak ng mga bulaklak ay nasa hangin. Sa mapayapang tagpo na iyon, 2 higante na may pananagutan sa himpapawid at kalawakan ng Pilipinas ang naghahatid sa kanilang anak na parang isang maliit na ibon na nagsisimula palang lumipad. Si General Oscar Sky King de la Cruz, Chief of Staff of the Philippine Air Force, at si General Sofia Cosmic Queen de la Cruz, Commander of the Philippine Space Command. Ang mag-asawang may 4 na bituin ay nakatingin sa kanilang anak, si Second Lieutenant Hela de la Cruz, na may single diamond na kumikinang sa kanyang balikat, ang kanyang second lieutenant rank na may pinaghalong pagmamalaki at pag-aalala. Si General Oscar, ang ama, ang unang nagsalita. Sa likod ng kanyang stoic na mukha, nagtago ang malalim na pagmamahal habang inaayos niya ang collar ng crisp na uniforme ng kanyang anak. Ang kanyang paghawak ay hindi tulad ng isang commander ng buong PAF, kundi tulad ng isang ordinaryong ama na naghahatid sa kanyang anak sa kanyang unang araw ng trabaho. Ipinagmamalaki ka namin, anak. Simula pa noong bata ka, nangangarap ka na sa pagtingin sa akin bilang isang fighter pilot, at sa wakas, narito ka na sa sarili mong pagsisikap. Ang kanyang boses ay mababa at mabigat, ngunit puno ng walang hanggang tiwala at pagmamalaki para sa kanyang anak. Ngunit tandaan mo, ang militar ay hindi madali, lalo na ikaw, bilang isang analyst officer, kailangan mong lumaban ng mas matindi sa mga lugar na hindi nakikita. Patunayan mo ang iyong skill sa sarili mong kakayahan. Ngunit tandaan mo ito, ang himpapawid ng iyong ama ay laging nasa tabi mo. Ang kanyang mga salita ay hindi simpleng encouragement. Iyon ay ang pangako ng isang chief of staff na nakakakita sa buong himpapawid ng Pilipinas. Pagkatapos, si General Sofia, ang ina, ay tahimik na lumapit kay Hela at nag-abot ng isang maliit na velvet box. Sa loob ng kahon ay isang pares ng maliit na diamanteng ear cuff na kumikinang kahit sa dilim. Ina, ano po ito? Tanong ni Hela nang may pagtataka. Hinawakan ni General Sofia ang kamay ng kanyang anak at ibinigay sa kanya ang ear cuff, nagsalita ng mahina. Ang kanyang boses ay kalmado, tulad ng karaniwan niyang ginagawa kapag nagkokontrol ng maraming satellite at space assets, ngunit may malalim na pag-aalala ng isang ina. Hela, hindi lang ito simpleng jewelry. Ito ang mga mata ng iyong ina, sabi niya, habang isinusuot ang ear cuff sa tenga ng kanyang anak. Sa loob nito ay ang state-of-the-art microtransmitter na binuo sa command ko. Kapag ikaw ay nasa panganib, pindutin mo ng mahigit sa 3 segundo ang bahagi ng jewel, at ang iyong location, video, at audio data ay ipapadala ng real-time sa command center namin ng iyong ama. Huwag mong gagamitin maliban kung ito na ang huling sandali na hindi mo na kayang lutasin sa sarili mong lakas. Naiintindihan mo ba? Iyon ang pinakamakapangyarihang anting-anting na maibibigay ng kanyang ina, ang Space Operations Commander, upang protektahan ang kanyang anak mula sa kalawakan. Naramdaman ni Hela ang bigat ng malaking pagmamahal at kapangyarihan ng kanyang mga magulang. Naintindihan niya ang kanilang pag-aalala, ngunit naramdaman din niya ang matinding pagnanais na makilala sa sarili niyang kakayahan. Ama, ina, maraming salamat po sa inyong pag-aalala.
Ngunit ako po ay isa ng opisyal ng PAF. Gusto ko pong makilala sa kakayahan ni Second Lieutenant Hela de la Cruz, hindi bilang anak ninyo. Pangako, hindi ko gagamitin ang ear cuff na ito, ipoprotektahan ko ang sarili ko at gagawin ko ang misyon ko. Ngumiti ng tahimik ang dalawang general. Kinumpirma nila na ang kanilang anak ay lumaki na bilang isang malakas na sundalo na kayang mabuhay kahit sa magaspang na field, hindi lamang isang hothouse flower. Ang maikling paghahatid ay natapos at nagbigay si Hela ng perpektong salute sa kanilang dalawa. Hala, sir. Hala, ma'am. Pagkatapos ng salute, niyakap niya silang dalawa ng mahigpit. Ang init ng kanyang mga magulang, ang pinakamainit sa mundo, ay naramdaman sa likod ng kanyang stiff na uniforme. Nang sumakay siya sa military vehicle, kinawayan niya ang kanyang mga magulang na lumayo sa kanyang paningin. Ang dalawang general ay nakatayo roon, hindi gumagalaw, hanggang sa mawala ang kotse na nagdadala sa kanilang anak. Hindi nila alam na ang pangako ng mapayapang umaga na iyon, at ang maliit na ear cuff na may mata ng kanyang ina, ay magiging hudyat ng isang malaking galit na yayanig sa langit at kalawakan ilang linggo lang ang lumipas. At hindi rin nila inakala na ang signal na iyon ay magsisimula ng isang militar na operasyon na walang katulad sa kasaysayan ng Pilipinas upang iligtas ang kanilang minamahal na anak. Ang kaharian ng mga buwitre. Nang unang dumating si Second Lieutenant Hela de la Cruz sa attack helicopter wing, ang sumalubong sa kanya ay hindi pagbati. Iyon ay ang malamig na tingin ng mga predator na nagbabantay sa kanilang teritoryo, at ang nakakadiring amoy ng malalim na exclusivity at machismo na nasa hangin. Hindi ito ang frontline na pinangarap niya na ipagtanggol ang himpapawid ng bansa. Iyon ay ang kaharian ng mga buwitre na kumakain ng bulok na laman, isang malaking steel nest kung saan ang katiwalian at panunulso lamang ang batas ng kaligtasan. Ang hari ng kaharian na ito ay si Colonel Damian Torres, ang wing commander. Pagkatapos ng mga dekada sa militar, nakuha niya ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng intrige at machinations, at ginawa niya ang kanyang wing bilang isang matibay na kastilyo na hindi maaaring pasukin. Sa kanyang kaharian, ang skill o patriotism ay walang kabuluhan. Ang tanging sukatan sa paghusga sa isang tao ay kung gaano siya katapat sa kanya at kung gaano karaming kita ang maaari niyang dalhin. Nang una siyang makaharap ni Hela sa commander's office sa unang araw ng kanyang assignment, si Colonel Torres ay may mabait na ngiti habang binabasa ang kanyang impressive resume. Top graduate ng PMA, Outstanding Analyst Course. Ngunit walang paghanga o pag-asa sa kanyang mga mata. Sa halip, isang bahagyang paghamak na parang tumitingin sa isang nakakainis na insect ang dumaan. Second Lieutenant Hela de la Cruz, napakaganda ng record mo. Inihagis niya ang resume sa mesa. Ngunit hindi ito ang lugar para sa isang computer officer na tulad mo. Ito ang lugar kung saan nakikipaglaban ang mga tunay na lalaki sa langit na umaamoy ng bakal at pulbura. Nagtataka ako kung gaano magiging kapakipakinabang ang mga magagaling mong theory na natutunan mo sa paaralan sa real combat. Tinakpan niya si Hela ng unang tatak, computer officer. Iyon ay isang tuso at nakakainsultong tatak na nagpapawalang bisa sa kanyang expertise at nagtuturing sa kanya bilang isang desk soldier na hindi pa nakakahawak ng control stick. Ang upuan mo ay inihanda na sa sulok ng headquarters. Sa ngayon, mag-ayos ka muna ng mga lumang records ng wing at dahan-dahan kang matuto kung paano tumatakbo ang unit namin. Ang lugar na itinuro niya ay isang maliit na opisina na ginawang storage room, walang bintana. Iyon ay walang iba kundi isang exile. Ang isolation ay nagsimula ng ganoon. At ang executioner ng kaharian na iyon at ang sentro ng katiwalian ay ang kanyang anak, si Kapitan Marco Gulwan Torres. Sa likod ng power ng kanyang ama, naghari siya ng ganap na kapangyarihan sa loob ng wing. Sa paligid niya ay 4 na pilot na nagmamano at gumagawa ng lahat ng maduduming gawain. Tinawag sila ng mga troops na ang 5 aswang, ang 5 demonyo na may paghamak at takot. Sila ay nagpataw ng takot sa buong wing na parang isang flying gang. Nang umalis si Hela sa commander's office, nakasalubong niya ang 5 aswang sa hallway. Sinadya ni Kapitan Marco Torres na banggain ang kanyang balikat. Ay, pasensya na. Napakaliit mo kasi, hindi ko napansin na may tao pala. Ang kanyang mga kasamahan ay tumawa ng may kabastusan. Tiningnan nila si Hela mula ulo hanggang paa at hindi nag-atubiling magbigay ng sexual harassment. Wow! May magandang opisyal pala rito. Pero hindi ito ang lugar para mag-makeup at mag-relax. Analyst officer. Hindi ba iyon parang naglalaro lang ng computer game? Iba iyan sa amin na mga tunay na pilot. Ang lahat ng kanilang salita at aksyon ay nagpakita ng malinaw na intensyon na hamakin at tapakan siya dahil siya ay babae at hindi isang combat pilot. Mula noon, nagsimula ang systematic ostracism at pagbaliwala kay Hela. Walang opisyal na trabaho ang ibinigay sa kanyang opisina.
Ang tanging ginagawa niya ay ang simpleng data entry ng mga dekada ng lumang flight logs o ang translation ng English Technical Manual na walang sinumang nagbabasa. Ang kanyang talent at passion ay dahan-dahang sinakal sa dusty storage room. Sa mess hall, walang sinumang gustong umupo sa kanyang mesa. Sa mga meeting, walang sinumang humihingi ng kanyang opinion. Siya ay isang invisible woman. Siya ay ganap na na-isolate sa matibay na kaharian na binuo ni Coronel Torres. Ngunit may isang katotohanan na binaliwala nila. Si Hela ay hindi isang ordinaryong junior officer. Sa katahimikan, itinatala niya ang lahat ng kanilang kawalang katarungan at katiwalian sa kanyang mata at isip. Sa halip na magdusa, nagsimula siyang mag-analyze. Saan ang pinakamahinang link ng bulok na kaharian na ito, at paano niya babaliin ang mga pakpak ng mayabang na mga buwitre na iyon? Sa kanyang na-isolate na storage room, ang liwanag ng kanyang computer monitor ay hindi namamatay hanggang hating gabi. Nagsimula na ang digmaan. Ang pagtataksil sa himpapawid. Ang katahimikan ni Hela ay hindi nangangahulugang pagsuko. Iyon ay ang katahimikan bago ang bagyo, ang paghinga ng isang predator bago sumalakay sa prey. Sa mga walang kabuluhang gawain na ibinigay sa kanya, nakita niya ang mga pahiwatig upang hukayin ang mga sikreto ng bulok na kaharian. Mga dekada ng flight logs. Napakalaking dami ng maintenance records. Mga greasy parts request form. Sa bundok ng datos na walang sinumang pumapansin, natuklasan niya ang daloy ng katiwalian, abnormal fuel consumption patterns, at suspicious parts replacement cycles. Ang kanyang presensya ay unti-unting naging isang bagay na gumugulo kay Kapitan Marco Torres at sa limang aswang. Ramdam nila sa instinct na ang katahimikan ni Hela ay paghamak at paglaban sa kanila. Kaya, ang kanilang harassment ay naging active sabotage, hindi na lang pagbaliwala. Nagsimula silang maghagis ng poison darts. Isang gabi, si Hela ay nagtatrabaho ng ilang gabi upang ihanda ang quarterly fuel analysis report ng buong wing. Kung ang ulat na ito ay mailalabas ng maayos, ang scheme ng pagnanakaw ng fuel ni Marco at ng kanyang grupo ay mabubunyag. Nagsimula siyang mag-cross-analyze ng libu-libong datos at tinatapos ang graph na magpapatunay sa abnormally high fuel consumption sa ilang aircraft at mission. Ilang oras bago ang deadline ng ulat, nag-iwan siya ng sandali upang umidlip. Lihim na pumasok ang isa sa mga tauhan ni Marco sa kanyang opisina. Ngumiti siya ng mapanguyam, inilagay ang isang malakas na magnet sa computer server niya at umalis. Nang bumalik si Hela, ang sumalubong sa kanya ay isang black screen at isang error message na nagsasabing nasira ang lahat ng kanyang datos. Ang kanyang ilang gabing pagsisikap ay nasayang sa isang iglap. Kinabukasan ng umaga, sa Wing Commanders Meeting, si Coronel Torres ay tinawag si Hela na parang inaasahan na niya ito. Second Latin. Hela, kumusta na ang quarterly fuel analysis report? Tumayo si Hela at nagulat ng kanyang pagkabigo na i-restore ang datos sa buong gabi. Pasensya na po, sir. May unknown error sa server at nawala ang lahat ng datos. Agad-agad, bumagsak ang tawanan sa conference room. Si Kapitan Marco Torres ay nagpakita ng labis na pagkabigla. Kita mo na, hindi talaga maaasahan ang mga computer officer. Magkamali ka na hindi man lang nag-backup ng important data. Isang amateur mistake na hindi maiisip ng mga tao na nagsasapalarang lumipad araw-araw na tulad namin. Ang problema ay ang pagtatalaga ng important mission kay Second Latin. Hela, Coronel. Iyon ay isang perpektong script. Sinira nila ang kanyang datos at sinisi nila ang kanyang kawalang kakayahan na nagbigay sa kanya ng kahihiyan sa harap ng lahat. Kinagat ni Hela ang kanyang labi, wala siyang magagawa kundi tanggapin ang paghamak. Ngunit ang insidenteng ito ay hindi sumira kay Hela. Sa halip, lalo siyang naging malakas. Napagtanto niya na ang kanilang pag-atake ay patunay ng kanilang takot. Sigurado na siyang hinipon niya ang kanilang sikreto. Hindi siya sumuko. Sa halip na sirang datos, lumipat siya ng tingin sa ibang lugar. Isang lugar na mas malaki at walang sinumang pumapansin, ang maintenance logs at parts replacement history ng helicopter. Naghukay siya sa mga lumang record sa araw at gabi. At sa wakas, natagpuan niya ito. Ang microvibration report na paulit-ulit na itinala sa isang specific combat helicopter sa loob ng ilang buwan. Ang maintenance team ay laging nagkonklusyon na ito ay isang normal na vibration sa loob ng acceptable range at pinayagan ang paglipad. Ngunit nang isimulate ni Hela ang lahat ng datos, napagtanto niya na hindi lang iyon simpleng vibration. Ito ay isang fatal resonance sa tail rotor kapag nasa isang tiyak na altitude at speed na maaaring maging sanhi ng pagkakawatak-watak ng aircraft sa hangin, isang time bomb. At ang nagpasindak sa kanya ay ang katotohanan na ang helicopter na iyon ay naka-schedule para sa night flight training sa masamang panahon ngayong gabi. Agad na inihanda ni Hela ang ulat at nag-ulat kay Kapitan Marco Torres, ngunit inihagis niya ito sa basurahan ng hindi binabasa. Nagsisimula ka na naman. Second Lieutenant,
Hela, hindi ka ba nagsasawa sa mga gawa-gawa mong istorya? Anong alam mo sa problema na kinumpirma na ng buong maintenance team na okay? Bumalik ka sa upuan mo. Nauubos ang oras. Kung magpapatuloy ito, may mamamatay ngayong gabi. Ang normal na reporting chain ay ganap na paralyzed. Kailangan niyang magdesisyon sa kanyang buhay. Bumalik siya sa kanyang opisina at nilaktawan sina Marco at Coronel Torres at direktang tumawag sa control tower. Dito ang Data Analysis Office, 2nd Loratin, Hela de la Cruz. Agad na itigil ang paglipad ng AH-1 Cobra 7 na naka-schedule mamayang 21:00. Urgent Safety Inspection Request. May seryosong defect sa tail rotor. Ang kanyang impulsive action ay nagdulot ng commotion sa control tower. Ngunit dahil sa salitang seryosong defect, sinuspinde ng control tower ang paglipad ayon sa manual at nagulat kay Coronel Torres. Nag-aalburuto si Coronel Torres. Nawalan siya ng reason dahil sa katotohanan na isang second lieutenant ang naglakas loob na laktawan sila at humiling ng flight suspension. Sumigaw siya na arestuhin at i-court-martial si Hela agad-agad. Ngunit sa sandaling iyon, isang urgent report ang dumating mula sa maintenance team na nag-inspeksyon. Coronel, nakita na namin. May hairline crack sa tail rotor drive shaft. Kung lumipad ito, magiging nakakatakot ang isipin. Isang nakakakilabot na katahimikan ang bumaba sa command center. Tama si Hela. Nakita niya ang isang fatal risk na hindi nakita ng maraming pilot at mechanic sa likod ng computer at nailigtas niya ang buhay ng lahat. Ngunit ang insidenteng ito ay hindi nagdala ng karangalan sa kanya. Sa halip, para kay Coronel Torres at sa limang aswang, siya ay hindi na lang isang nakakainis na presensya. Siya ay naging isang hindi mapapatawad na tinik na dapat alisin agad dahil kaya niyang sirain ang kanilang kaharian hanggang sa ugat. Ang kanilang tingin ay nagbago. May malamig na kasamaan na kumikinang sa loob. Ang isang nakakatakot na plano na burahin siya mula sa langit ng tuluyan ay tahimik na nagsimulang umusbong. Ang pag-akyat sa libingan. Bumalik ang oras sa kasalukuyan, ilang oras bago bumagsak si Second Lieutenant Hela de la Cruz sa malamig na dagat. Sa kabila ng paghamak at sabotage sa nakalipas na ilang linggo, hindi siya huminto. Sa halip, ang kanilang mga atake ay nagpasiklab sa kanyang determinasyon, at ang kanyang analysis skill ay lalong naging matalas. Ang insidente ng tail rotor flow, na nagligtas sa buhay ng lahat, ay nagbigay sa kanya ng minimum na justification para makakuha ng access sa mas maraming datos. Siyempre, walang tumulong sa kanya, ngunit hindi na nila hayagang maaaring hadlangan ang kanyang trabaho. At sa wakas, natagpuan niya ito. Ang nag-iisang fatal evidence na kayang tumagos sa puso ng bulok na kaharian. Natagpuan ito sa cross-reference ng log files ng Manipulated Logistics System at ang Ghost Flight Records na hindi dapat umiiral. Sina Kapitan Marco Torres at ang limang aswang ay gumawa ng mga fake mission na umiiral lamang sa paper sa ilalim ng pretext ng masamang panahon o emergency. At ang malaking halaga ng jet fuel na itinalaga sa mga mission na iyon ay ninakaw at ibinenta sa black market. Ang laki nito ay beyond imagination, at ang halaga na embezzle nila sa loob ng ilang taon ay sapat na upang makasira sa national security. Inilagay ni Hela ang lahat ng kaugnay na ebidensya, ang manipulated flight logs, false fuel requests, at ang trace ng pera na dumaloy sa kanilang mga secret account sa isang maliit na USB. Hindi na ito simpleng katiwalian. Ang pagnanakaw ng military supplies sa frontline unit na nakikipaglaban sa kalaban ay malinaw na treason. Naupo siya sa kanyang mesa, hawak ang malamig na metal na USB, at nag-isip ng malalim. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Natakot siya. Ang kalaban ay hindi lamang mga tiwaling sundalo. Sila ay isang malaking kartel na nagdomina sa buong wing, at nasa tuktok si Coronel Torres, ang wing commander. Kung susundin niya ang normal na reporting system, siguradong mawawala siya bago pa man makita ng publiko ang ebidensya. Ngunit dumaan sa kanyang isip ang mukha ng kanyang ama at ina, at ang bigat ng diamond rank sa balikat niya, siya ay isang opisyal ng PAF. Ang pagbaliwala sa kawalang katarungan ay nangangahulugang kamatayan ng isang sundalo. Nagdesisyon siya. Dala ang ebidensya, magtutungo siya sa Inspector General's office sa headquarters, hindi sa wing. Sa sandaling iyon, parang tinutukso ang kanyang desisyon, biglang bumukas ang pinto ng opisina niya at pumasok si Kapitan Marco Torres. Ang kanyang mukha ay may ngiting kasing tuso ng ahas, hindi ang karaniwang mapanghamak na ngiti, iyon ang nagbigay sa kanya ng goosebumps. Second Lieutenant Hela, tamang-tama, may isang mission ako na angkop sa isang data analysis expert na tulad mo. Ang kanyang boses ay kakaibang mabait. Mayroon tayong tactical flight data collection training ngayong hapon sa dagat. Gusto kong sumama ka sa helicopter at kolektahin at i-analyze ang flight data ng real time. Ano? Mas masaya iyan kaysa sa nakaupo ka lang sa computer mo, hindi ba? Iyon ay isang malinaw na bitag. Naramdaman ni Hela na bumagsak ang kanyang puso. Alam na nila ang galaw niya,
ang data collection ay isang pretext lamang. Ang plano ay hilahin siya sa isang lugar na walang sinuman, sa labas ng base. Maaari siyang tumanggi. Maaari siyang magdahilan na may sakit siya, ngunit hindi niya magagawa iyon. Ang pagtanggi ngayon ay nangangahulugang pag-amin na alam niya ang kanilang sikreto. Kung mangyari iyon, hahalughugin nila ang opisina niya, kukunin ang USB, at mawawala ang ebidensya. Baka ito na ang nag-iisang pagkakataon. Ang huling pagkakataon na pumasok sa kanilang lungga at tapusin ang lahat. Nagpakita si Hela ng kalmado na ekspresyon at tumayo. Naiintindihan ko, Kapitan. Kailangan ko rin ng flight data. Sasama po ako sa misyon. Ang mga mata ni Marco ay kumislap ng nakakatakot. Ngumiti siya ng may kasiyahan at tumalikod. Magaling. Magkita tayo sa runway pagkaraan ng 30 minuto. Pagkaalis niya, huminga ng malalim si Hela at mabilis na kumilos. Inilagay niya ang USB na may fatal evidence sa isang secret pocket sa loob ng kanyang uniforme. At sandali siyang nag-alinlangan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang maliit na diamanteng ear cuff sa kanyang tenga. Ang boses ng kanyang ina ay umikot sa kanyang tainga. Huwag mong gagamitin maliban kung ito na ang huling sandali. Tiningnan niya ang asul na langit sa labas ng bintana. Ang himpapawid ng kanyang ama, at sa ilalim ng himpapawid na iyon, nakita niya ang isang malaking steel raptor na nakabuka ang bibig upang lamunin siya. Naging matatag ang kanyang desisyon. Hindi ako tatakas. Lalabanan ko sila ng harapan. Pagkaraan ng 30 minuto, tumayo siya sa runway. Ang 5 miyembro ng 5 aswang ay naghihintay sa kanya. Ang kanilang mga mukha ay puno ng lantad na galit at kasamaan, hindi na nagtatago. Ang propeller ng malaking helicopter ay nagsimulang umikot ng may malakas na ugong. Huling tumingin si Hela sa asul na langit at kusa siyang pumasok sa steel coffin. Ang paglipad na nagdala sa kanya ay isang one-way trip na walang babalikan. Ang pag-atake ng mga aswang. Nang umalis ang helicopter sa lupa at lumipad sa malawak na dagat, ang atmosphere sa loob ay agad na nagbago. Ang 5 predator ay nagtanggal na ng lahat ng huwad na paggalang at nagpakita na ng kanilang tunay na kulay sa harap ng prey na nasa bitag. Ang ngiti ay nawala sa mukha ni Kapitan Marco Torres at pinalitan ng malamig at malupit na paghamak. Tumayo siya mula sa cockpit at lumapit sa upuan ni Hela. Ang iba pang miyembro ng 5 aswang ay ngumiti ng masama, pinalibutan siya. Ang loob ng helicopter, na may malakas na ugong ng propeller, ay naging isang perpektong sealed room at ang kanilang execution chamber. Sige na, second Larting, Hela. Naupo si Marco sa harap ni Hela at tiningnan siya ng diretso sa mata. Ang kanyang boses ay nakakatakot na malinaw kahit sa ingay ng propeller. Tapusin na natin ang play na ito at pumunta na sa negosyo. Alam na namin ang lahat ng dala mo, mas mabuting ilabas mo na. Kung gagawin mo iyon, kahit papaano, ipapadala ka namin ng walang sakit. Hindi natinag si Hela sa kanyang pagbabanta. Nagtanong siya ng may kalmado. Hindi ko po maintindihan, Kapitan. Nandito lang po ako para sa flight data collection mission. Dahil sa kanyang kalmado na reaksyon, napuno ng galit ang mukha ni Marco. Umiling siya at kinindatan ang kanyang kasamahan. Agad na hinawakan ng kasamahan ang magkabilang braso ni Hela mula sa likod at tinalian siya. Hindi mo pa rin naiintindihan? Sige. Kung ganyan ang gusto mo. Tumayo si Marco at sinimulan niyang halughugin ang uniforme ni Hela ng walang awa. Ang kanyang magaspang na kamay ay naghahanap sa kanyang katawan at sa wakas, natagpuan niya ang maliit na USB na nakatago sa deep pocket sa loob. Ngumiti siya ng may kasiyahan, kinuha ang USB, at ikinaway ito sa kanyang mga kasamahan na parang isang trophy. Natagpuan ko. Ang hangal na babae. Hawak ang USB sa kanyang kamay, tiningnan niya si Hela ng may paghamak. Ikaw, isang desk soldier na babae, naglakas loob na gambalain kami. Inakala mo ba na sa maliit na data fragment na nahanap mo sa likod ng keyboard mo, mahahatulan mo kami ang mga nagmamay-ari ng langit na ito? Ang kanyang boses ay puno ng galit at kayabangan. Hinawakan niya ang baba ni Hela ng marahas at pinilit siyang tumingin sa kanya. Makinig ka ng mabuti. Ang langit na ito ay sa amin. Ito ang aming teritoryo na pinrotektahan namin sa loob ng libu-libong oras ng paglipad, dugo, at pawis. Hindi ito lugar na maaaring lapitan ng mga taong naglalaro lang ng numero sa isang ligtas na opisina na tulad mo. Sa kanyang baliw na sigaw, ang ibang miyembro ay nagsimulang manginsulto sa kanya. Ang kanilang mga salita ay puno ng malalim na misogyny at matinding paghamak sa mga non-combat personnel. Ang mga babae ay mas bagay na tahimik lang sa opisina, nagtitimpla ng kape. Huwag kang mangahas na lumapit sa cockpit ang mundo ng mga lalaki. Analyst officer. Nakakatawa. Mga nerd lang na naglalaro ng war games. Walang silbi sa real combat. Naisip mo na may karapatan ka dahil nakahanap ka ng isang tail rotor flaw sa computer mo. Huwag kang magkamali. Iyon ay aksidente lang. Ang lahat ng nakakainsultong salita ay bumagsak sa kanya na parang mga dagger.
Tinanggihan at tinapakan nila ang kanyang expertise, ang kanyang kasarian, ang kanyang pagkatao. Hindi nila gustong aminin na ang kanilang katiwalian at kawalang kakayahan ay nabunyag dahil sa kanyang superior skill, kaya sinubukan nilang itago ang kanilang insecurity sa pamamagitan ng paghamak at pag-insulto sa kanya. Ngunit si Hela ay hindi kailanman bumagsak sa kanilang panunuya. Ang kanyang mga mata ay nagniningas, puno ng malamig na galit at paghamak, hindi takot. Sinubukan niyang kumawala sa mga kamay na nakatali sa kanya at sumigaw sa kanila. Tumahimik kayo. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit ang kapangyarihan nito ay nagpatahimik sa 5 lalaki. Hindi kayo mga sundalo. Kayo ay mga magnanakaw na nakasuot ng uniforme at mga parasite na nagpapadumi sa langit. Ang sinasabi ninyong dugo at pawis ay marumilang na mantika na inihagis ninyo para dayain ang inyong kasamahan at nakawin ang kayamanan ng bansa. Ang kanyang matalim na pag-atake ay nagpainit sa mukha ni Marco Torres sa galit. Nawalan siya ng reason at itinaas ang kanyang kamay at sinampal si Hela ng malakas. Pak! Ang ulo ni Hela ay tumalikod at dugo ay dumaloy mula sa kanyang bibig. Ngunit ibinalik niya ang kanyang ulo at tiningnan si Marco ng mas matindi. Sige. Sige, saktan mo pa ako. Kahit patayin mo ako. Ngunit hindi mawawala ang katotohanan. Ang inyong mga kasalanan ay tiyak na hahatulan ng langit na iyan balang araw. Ang kanyang huling salita ay ang huling fuse na nagpasiklab sa kanilang kabaliwan. Nawala ang reason sa mata ni Marco, at ang tanging natira ay ang malupit na kasamaan ng isang beast. Nagdesisyon siyang hindi na niya maaaring hayaang mabuhay si Hela. Ang kanyang presensya mismo ay patunay na tinanggihan ang lahat ng kanyang pagkatao. Kinindatan niya ang kanyang kasamahan. Buksan ang pinto ng helicopter, ipapakita natin sa beach na ito kung ano ang tunay na hatol ng langit. Ang malaking pinto ng helicopter ay nagsimulang bumukas ng dahan-dahan, parang bibig ng impyerno. Mula sa pinto, ang asul na dagat na lalamon sa lahat at ang malupit na hangin ay pumasok. Ang oras ng paghatol ay papalapit na. Ang pagbagsak at ang huling kislap. Kasabay ng tunog ng makina, ang side door ng helicopter ay ganap na bumukas. Agad-agad, ang malakas na hangin sa labas ay humampas sa loob ng aircraft na parang blade. Libu-libong talampakan sa ibaba, ang walang hanggang asul na dagat ay nakabuka ang bibig na parang isang malaking halimaw. Iyon ay isang lugar ng ganap na kalungkutan at kamatayan na hindi pinapayagan ng tao. 2 tauhan ni Kapitan Marco Torres ang humila kay Hela patungo sa bukas na pinto. Ang dulo ng kanyang boot ay nakabitin sa kawalan. Tumingin siya sa ibaba. Ang nakakahilo na taas at ang malalaking alon na gumagawa ng puting foam ay nakita. Ngunit walang takot sa mga mata ni Hela. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa nagliliyab na paghamak at malamig na galit, nakatutok sa 5 demonyo na nakatayo at tumatawa sa harap niya. Ayaw ni Kapitan Marco Torres sa kanyang unbroken gaze. Gusto niyang makita siyang umiiyak, nagmamakaawa para sa kanyang buhay sa takot. Hinawakan niya ng marahas ang buhok ni Hela at pinilit siyang tumingin sa dagat. Tingnan mo, Singularity, Hela. Yan ang lugar na babalikan mo, sa malamig at nag-iisa na dagat kung saan walang data at computer na mahal mo. Walang sinumang aalala sa iyo, at ang anumang katotohanan ay lulubog sa ilalim ng mga alon magpakailanman. Natatakot ka na ba ngayon? Sa kanyang malupit na panunuya, si Hela ay dumura ng laway na may dugo sa sahig. At dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang ulo, tiningnan ng diretsyo sa mata si Marco, at ibinigay ang kanyang huling salita. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas, hindi nalulunod sa hangin. Wala kayong karapatan sa himpapawid na ito. Ang isang salitang iyon ay ang trigger na nagtapos sa lahat. Ang salitang walang karapatan ay tumagos mismo sa kanyang pinakamalalim na insecurity at inferiority complex. Nakuha niya ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng impluensya ng kanyang ama at ng lahat ng korupsyon. Hindi siya kailanman lumipad sa sarili niyang kakayahan. Lagi siyang nakararamdam ng takot at inggit sa mga taong may superior skill na tulad ni Hela. At ang huling salita ni Hela ay direktang sumampal sa kanyang pangit na katotohanan na matagal na niyang gustong itago. Ang beach na ito, ang mukha ni Marco Torres, na nawalan ng reason, ay naging isang nakakatakot na mask. Pumutok ang mga ugat sa kanyang mata, at may foam sa kanyang bibig. Nagdesisyon siyang hindi na niya maaaring hayaang mabuhay si Hela. Ang kanyang presensya mismo ay patunay na tinanggihan ang lahat ng kanyang pagkatao. Sumigaw siya sa kanyang mga kasamahan. Isara ang bibig ng babaeng ito, at ipakita ninyo sa kanya kung sino ang tunay na may-ari ng langit na ito. Agad na dinumog ng mga tauhan niya si Hela. Inayos nila siya sa bingit ng pinto at sinimulang itali ang kanyang mga kamay at paa upang hindi siya makawala. Desperadong lumaban si Hela, ngunit hindi niya nakaya ang lakas ng maraming lalaki. Ang kanyang katawan ay nakatali ng walang laban. Nang matapos ang lahat, dahan-dahan siyang nilapitan ni Marco. Ngumiti siya ng may kasiyahan ng isang nagtagumpay at itinaas ang kanyang military boot sa tiyan ni Hela.
Iyan ang huling langit na makikita mo. Enjoy mo na. Ikinaway niya ang USB na may ebidensya sa harap ng kanyang mata at inilagay ito sa kanyang bulsa. At ang basurang ito na sinubukan mong protektahan sa buhay mo, gagamitin ko iyan ng napakabuti. Tinapos niya ang kanyang huling panunuya. At hindi na siya nag-alinlangan. Paalam, matalinong ahas na babae. Kasabay ng kanyang mga salita, ang kanyang military boot ay walang awang sumalpok sa tiyan ni Hela. Kasabay ng matinding sakit, ang katawan ni Hela ay tumilapon sa kawalan. Ang huling nakita niya ay ang asul na langit at ang mukha ng mga demonyo na tumatawa sa kanya. At pagkatapos, ang kanyang katawan ay nagsimulang bumagsak patungo sa walang hanggang kailaliman, ayon sa batas ng gravity. Ang kanyang sigaw ay nalunod sa malakas na hangin ng walang bakas. Sa loob ng helicopter, ang 5 lalaki ay nagsigawan sa tagumpay at niyakap ang isa't isa. Naniniwala sila na ganap na nilang naalis ang nilalang na nagbabanta sa kanila, ang nag-iisang saksi sa kanilang sikreto. Ngunit si Hela, na bumabagsak, ay hindi pa sumusuko. Sa gitna ng takot at sakit, desperado siyang nagising at dahan-dahang. Ngunit desperadong iginalaw ang kanyang mga nanginginig na daliri, inabot ang maliit na ear cuff sa kanyang tenga. Ang wind resistance ay nagpapabaliw sa kanyang katawan. Matapos ang ilang pagkabigo, sa wakas, dumampi ang dulo ng kanyang hinlalaki sa maliit na jewel. Kinuha niya ang lahat ng natitirang lakas at mariin na pinindot ang maliit na jewel. Click! Ang napakahinang tunog na hindi naririnig sa ingay ng hangin at pagtibok ng puso. Ngunit para sa kanya, ito ay mas malakas at mas malinaw kaysa sa kulob na nagpapahiwatig ng katapusan ng mundo. Nakita niya ang bahagyang pulang kislap na lumabas mula sa ear cuff sa sulok ng kanyang mata, parang ang huling kislap ng isang namamatay na buhay. Nagtagumpay. Ang signal ay naipadala na. Ang huling pag-asa niya, ang huli niyang counter-attack, ay nagsimula na. Ang pagbagsak at ang muling pagkabuhay. Pagbagsak. Ang kanyang consciousness ay paulit-ulit na napuputol at nagkokonekta. Sa gitna ng impact ng pagkasipa sa tiyan at ang presyon ng hangin na pumipunit sa kanyang katawan, ang isip ni Hela ay patuloy na namamatay at nabubuhay. Ang mundo ay ganap na asul. Sa itaas niya ay ang asul ng langit na lumalayo, at sa ibaba niya ay ang asul ng dagat na tumatakbo upang lamunin siya. Nawala ang sense of time. Iyon ay isang eternity kung saan ang isang segundo ay parang isang taon. Ang takot sa kamatayan ay sumasakop sa kanyang buong katawan. Magtatapos ba ito ng ganito? Ang mukha ng kanyang ama at ina ay dumaan sa kanyang isip. Dapat bang mawala ang kanilang mapagmataas na anak ng ganito kamiserable at nag-iisa nang walang huling salita? Hindi. Hindi maaari. Sa sandaling iyon, sa kailaliman ng kawalang pag-asa, ang boses ng kanyang ina ay umikot sa kanyang isip na parang isang sinag ng liwanag. Ito ang mga mata ng iyong ina. Aircuff. Oo, ang aircuff. Ang huling pag-asa, ang huling paraan ng counter-attack. Iyon ang nagpasiklab ulit sa kanyang namamatay na survival instinct. Nagsimula siyang magpumiglas ng baliw. Ngunit ang kanyang mga kamay, na mahigpit na nakatali sa likod, ay hindi man lang gumagalaw, tinutukso ang kanyang determinasyon. Ang hangin ay hindi lang simpleng daloy ng hangin. Iyon ay isang malaking karahasan na nagpapaikot at nagpapabaliktad sa kanyang katawan nang wala sa kontrol niya. Hindi siya sumuko. Pinigilan niya ang lahat ng muscle niya, sinubukan niyang dalhin ang kanyang nakatali na kamay patungo sa kanyang ulo sa kanyang tenga. Isang nakakatakot na sakit na parang na-dislocate ang kanyang shoulder joint ang pumasok. Ngunit hindi siya makasigaw. Kung bubuksan niya ang kanyang bibig, ang lahat ng hangin sa kanyang baga ay kukunin ng hangin. Ang dagat ay papalapit ng papalapit. Ang puting foam ay hindi na lang isang dot, kundi isang malinaw na pattern. Nauubos ang oras. Pilit niyang pinaikot ang kanyang katawan na parang isang shrimp. Sa recoil na iyon, ang kanyang nakatali na kamay ay sandaling dumampi sa likod ng kanyang ulo. Nagtagumpay. Desperado niyang iginalaw ang kanyang mga daliri. Ngunit ang kanyang mga daliri ay numb na dahil sa impact ng hangin at pagbagsak. Ang kanyang mga daliri ay dumampi lang sa buhok niya, hindi makahanap ng eksaktong lokasyon. Ang unang pagtatangka ay nabigo ng ganito. Ang kanyang katawan ay muling nawalan ng balanse at nagsimulang umikot na parang top. Ang mundo ay umiikot ng baliw. Sinusuka siya. Kung mawawalan siya ng consciousness, tapos na ang lahat. Kinagat niya ang kanyang dila. Ang lasa ng dugo sa kanyang bibig at ang sakit ay nagbigay sa kanya ng sapat na shock upang mapanatili ang kanyang consciousness. Muli, nagdesisyon siyang gamitin ang daloy ng hangin. Pilit niyang inayos ang anggulo ng kanyang bumabagsak na katawan, inudyukan ang hangin na sumabog mula sa likod niya, at itulak ang kanyang nakatali na braso patungo sa itaas. Iyon ay halos isang himala. Sa wakas, sa tulong ng hangin, ang kanyang kamay ay muling dumampi sa likod ng kanyang ulo. Hindi niya pinalampas ang pagkakataong ito. Itinuon niya ang lahat ng natitirang nerve sa kanyang numbed fingers. Ang malamig na pakiramdam ng earlobe.
At sa wakas, ang maliit at matigas na pakiramdam ng Jewel ay naramdaman sa dulo ng kanyang kuko. Natagpuan. Nilunok niya ang internal shout of joy at inipon ang lahat ng natitirang lakas sa dulo ng kanyang hinlalaki. Sana. Inilagay niya ang lahat ng kanyang bigat at mariin na pinindot ang maliit na Jewel. At click. Ang maliit na tunog ng makina na hindi naririnig ng sinuman maliban sa kanya dahil sa ingay ng hangin at tibok ng puso. Ngunit para sa kanya, ito ay mas malaki at mas malinaw kaysa sa kulob na nagpapahiwatig ng katapusan ng mundo. Nakita niya ang bahagyang pulang kislap na lumabas mula sa aircraft sa gilid ng kanyang mata, parang ang huling apoy ng isang namamatay na buhay. Nagtagumpay. Naipadala na ang signal. Sa sandaling kinumpirma niya iyon, nawala ang lahat ng lakas sa kanyang katawan. Ang string ng kanyang consciousness na desperado niyang hinawakan ay naputol. Hindi na siya lumaban. Ang tanging natira ay ang ipagkatiwala ang kanyang sarili sa kapalaran. Nagawa ko. Ina. Ama. Iyon ang huli niyang naisip. At sa susunod na sandali, ang kanyang katawan ay sinalubong ng isang nakakatakot na impact, parang bumangga sa isang malaking concrete wall ng full speed at hinila patungo sa malamig at madilim na kailaliman ng dagat. Ang lahat ay naging kadiliman. Ngunit ang huli niyang signal, ang pulang sigaw na may code word na pira-pirasong pakpak, broken wing, ay kumalat na sa bilis ng liwanag, nagpapahiwatig ng simula ng paghihiganti sa langit at kalawakan. Ang galit ng langit at kalawakan. Sa puso ng PAF Master Control Room, kung saan ang lahat ng galaw sa himpapawid ng Pilipinas ay binabantayan ng 24 oras. Sa isang malaking screen sa harap, 12 ng flight tracks at datos ang patuloy na dumadaloy. Si General Oscar de la Cruz ay nagsasagawa ng isang seryosong meeting kasama ang mga key commander tungkol sa Combined Exercise Plan para sa susunod na quarter. Ang hangin sa conference room, na puno ng tensiyon, ay biglang napunit ng isang matalim na warning sound. Beep beep beep, ang isang maliit na auxiliary monitor sa sulok ng conference room, na walang sinumang pumapansin, ay nagsimulang kumislap ng marahas, naglalabas ng pulang liwanag na parang flash. Ang monitor na iyon ay umiiral lamang para sa iisang signal, ang Highest Priority Emergency Channel na direktang konektado sa CSPAF. Ang lahat ng commander ay tumingin doon. Sumigaw ang control officer ng may gulat. General. Unidentified Emergency Transmission. Code word. Code word. Pira-pirasong pakpak. First time na ginamit. Ang mukha ni General Oscar, na namumuno sa meeting, ay biglang naging parang bato. Ang lahat ng dugo sa kanyang katawan ay parang lumamig. Pira-pirasong pakpak. Iyon ang code word na ipinangako ni Hela na ipapadala niya sa kanila ng kanyang asawa sa emergency. Hindi lang iyon simpleng distress signal, iyon ay ang sigaw ng kanyang anak na pinapatay. Ang reason ay biglang naputol sa isip niya. Ang karaniwan, kalmado na commander ay nawala. Ang kanyang tingin ay biglang nagbago sa isang galit na beast na ang anak ay nasa bingit ng kamatayan. Itigil ang meeting ngayon din. Ang kanyang boses, nanginginig sa galit, ay umalingaunggaw sa buong control center na parang kulob. Kasabay nito, sa isa pang underground bunker ilang kilometro ang layo mula sa PAF Control Center ang Philippine Space Command, PhilSpaceCom, na nagkokontrol sa lahat ng military satellite at space assets ng Pilipinas. Si General Sofia de la Cruz ay tumatanggap ng report tungkol sa orbital insertion ng isang bagong reconnaissance satellite sa isang malaking screen. Sa sandaling iyon, isang malakas na vibration ang nag-ingay sa kanyang smartwatch, at kasabay nito, ang personal tactical monitor sa harap niya ay naging pula at isang pop-up window ang lumabas. Sa window, mayroong isang video na nanginginig ng marahas, kasama ang nakakabinging ingay ng hangin at magaspang na boses ng mga lalaki. Iyon ay ang real-time video at audio na ipinadala mula sa aircraft ng kanyang anak, ang mga mata ng ina. Ang mukha ni General Sofia ay namutla. Tiningnan niya ang nakakatakot na tagpo sa screen nang may nanginginig na mga mata. Ang boses ng mga lalaki na nanunuya at nananakit sa kanyang anak. At sa wakas, ang huling salita, paalam, matalinong ahas na babae, at ang screen ay umikot ng baliw, pinaghalo ang langit at dagat, hanggang sa naging kadiliman. Ang video ay naging madilim sa impact ng pagbagsak ng kanyang anak sa dagat, ngunit ang audio channel ay buhay pa rin. Ang huling coordinate na natanggap ay kumikislap bilang isang pulang dot sa map. Ang kanyang puso ay parang huminto. Ngunit hindi siya bumagsak. Ang kalungkutan at takot ay agad na nagbago sa isang malamig na galit na parang yelo na kayang i-freeze ang lahat. Ang kanyang tingin ay hindi na ang tingin ng isang mapagmahal na ina. Ito ay ang mata ng isang watcher na nakakakita sa lahat ng bagay sa kalawakan. Ang mata ng isang destroyer na magbubura sa kanyang mga kalaban nang walang bakas. Halos magkasabay, sa dalawang command center, sumabog ang dalawang pinakamakapangyarihang galit sa kasaysayan ng militar ng Pilipinas. Tumayo si General Oscar de la Cruz at kinuha ang direct line phone sa tabi niya.
Iyon ang pinakamabilis at pinakaligtas na communication line na konektado lamang sa command center ng kanyang asawa. Bago pa man tumunog ang telepono, narinig niya ang boses ng kanyang asawa, kasing lamig ng yelo. Nakita mo? Hinawakan ni General Oscar ang telepono na parang masisira, at sumigaw, nagbubuga ng galit na parang volkano. I-activate ang Bagyo Protocol niya yon din. Lahat ng F-35 Stealth Squadron na kaya, lulusob agad. PAF Special Mission Wing CCT Squadron, sumakay sa Black Hawk at maghanda. Sa kabilang linya, ang boses ni General Sofia de la Cruz ay may determinasyon na sumira, lampas sa galit. Ang kanyang boses ay tahimik, ngunit mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw. Itutok ko ang lahat ng reconnaissance satellite ng Pilipinas sa huling coordinate na natanggap. Mula sa sandaling ito, real-time monitoring sa lahat ng vessel at aircraft sa loob ng 50-kilometer radius ng coordinate. Tukuyin ang target at magbuo ng perpektong envelopment. Walang isang aswang ang makakalabas sa paningin ko, kahit isang sandali. Ang hari ng langit at ang reyna ng kalawakan ay sabay-sabay na nagdeklara ng digmaan sa mga nagkasala sa kanilang minamahal na anak. Dalawang protocol na hindi pa kailanman ginamit mula nang itatag ang militar ng Pilipinas, na umiiral lamang sa worst-case scenario ng simulation, ay sabay-sabay na na-activate para sa iisang tao. Second Lieutenant Hela de la Cruz. Ang lahat ng bagay sa langit at kalawakan ay nagsimulang kumilos para sa iisang layunin. Ito ang oras ng paghihiganti. Ang malaking Bagyo Protocol ay lumitaw na ngayon. Ang paghuli ng mga mapanlinlang. Wala pang 15 minuto matapos mawala si Second Lieutenant Hela de la Cruz sa malamig na dagat, sina Kapitan Marco Torres at ang 5 aswang na nagdiriwang ng kanilang perpektong krimen habang bumabalik sa base, ay napansin ang kakaiba sa radar ng kanilang helicopter. Ang 12-dosenang hindi kilalang tracks, na maliit lang sa simula, ay lumalapit sa kanila ng hindi kapani-paniwalang bilis. Ano yan? Para saan yan? May training ba tayo? Sigaw ng copilot ng may gulat. Tumawa si Kapitan Marco Torres. Malamang na squadron lang yan na dumadaan. Sino ang mga ngahas na gumambala sa amin sa langit na ito? Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang mga salita, isang surreal scene ang lumabas sa harap niya. Isang matalas at nakakakilabot na silhouette ang lumabas mula sa kulay abo na ulap na parang kidlat. Ang squadron ng F-35 Lightning II Stealth Fighters, ang pinakamakapangyarihang fighter jet, ay lumitaw ng walang ingay, parang mga multo, at pinalibutan ng ganap ang kanilang helicopter. Ang mga jet ay lumilipad sa paligid nila na parang mga angel of death. Nakatutok ang kanilang mga sandata, nang walang babala o radio contact. Di Diyos ko! Isang hiyaw ng pagtataka ang lumabas sa bibig ng pilot na may hawak ng control stick. Hindi ito training. Ito ay isang malinaw na real combat situation, ngunit bakit, sino? Ang kanilang pagkalito ay agad na nasagot. Isang malamig at walang awang boses ang dumaloy mula sa communication channel ng helicopter. Iyon ay isang ganap na utos na ipinadala mismo mula sa PAF Central Air Defense Command na hindi pinapayagan ang anumang paglaban. Ang aircraft mo ay pinalibutan na ng Philippine Air Force. Agad na isuko ang lahat ng kontrol at lumipat sa itinalagang coordinate sa pamamagitan ng autopilot system. Uulitin ko, ang anumang paglaban ay ituturing na pagtatangka sa pagtakas at i-engage. Ang isip ni Marco Torres ay naging blanko. Ang buong PAF ay parang nagkaisa upang hulihin sila. Sumigaw siya ng baliw. Ama. Tawagan mo ang ama. Ngayon din. Ngunit bago pa man sila makapagpadala ng radio message sa base, lalo pang lumala ang sitwasyon. Sa kabila ng horizon na lampas sa F-35 Squadron, isa pang malaking grupo ang lumitaw. Iyon ay isang wing ng Apache attack helicopters, ang tinatawag na tanks of the sky. 12-dosenang Apache ang dumagsa na parang mga bee, nagtatayo ng isa pang perpektong perimeter sa labas ng F-15 envelopment. Ang langit ay ganap na na-block. Sila ay mga daga na nasa bitag. Sa oras na iyon, ang kanilang attack helicopter wing base ay sinakop na ng mga anino na bumaba mula sa langit. Maraming Black Hawk helicopters ang lumitaw ng may malakas na ugong, nagdomina sa himpapawid ng base. Ang mga makapal na lubid ay ibinaba mula sa helicopters, at ang mga PAF Special Forces, CCT, na nakasuot ng itim na special gear, ay bumaba sa lupa na parang kidlat. Sinakop nila ang lahat ng Key Facility Wing HQ, Control Tower, runway nang walang sinuman ang nakakaalam, sa loob lamang ng ilang minuto. Ang ilang troops na lumaban ng walang ideya ay madaling nasupil ng overwhelming force ng Special Forces. Si Coronel Torres, ang wing commander, ay nagulat nang matanggap niya ang report sa kanyang opisina. Anong nangyayari? Sino ang nagmobilize ng mga troops sa wing ko? Tawagan mo agad ang PAFHQ. Bago pa man niya matapos ang kanyang mga salita, ang pinto ng opisina niya ay biglang bumukas at pumasok ang mga heavily armed Special Forces. Itinutok nila ang kanilang baril kay Coronel Torres at nagsalita ng malamig,
sa utos ng Chief of Staff. Coronel Damian Torres, ikaw ay suspended sa duty at agarang inaaresto. Ang langit at lupa lahat ay ganap na nasakop sa loob lamang ng 15 minuto. Ang paghatol ng mga general. At sa wakas, dumating ang oras ng paghatol. Ang helicopter ni Marco Torres, na sa pilitang ibinalik habang escort, ay lumapag sa runway. Nang bumukas ang pinto, sumugod ang mga special forces at hinila ang lahat ng miyembro ng 5 aswang sa lupa at pinilit silang lumuhod. Sa sandaling iyon, dalawang mas mabigat at mas kagalang-galang na helicopter ang lumitaw ng sabay-sabay mula sa silangan at kanluran na nagdomina sa lahat ng ingay sa base. At lumapag sila ng magkatabi sa harap ng mga nakaluhod na lalaki. Ang isang helicopter ay may flag ng Chief of Staff of the Philippine Air Force at ang isa naman ay may flag ng Commander of the Philippine Space Command. Sabay-sabay na bumukas ang mga pinto ng helicopter. At lumabas ang dalawang ruler ng langit at kalawakan ng Pilipinas, na ang 4 na bituin ay kumikinang na parang galit sa kanilang balikat. Wala silang kalungkutan o pag-aalala ng isang magulang sa kanilang mukha. Ang tanging naroon ay ang mukha ng isang walang awa at malamig na hukom na dumating upang personal na patayin ang mga nagkasala sa batas ng langit. Ang kanilang nakakakilabot na aura ay parang nag-freeze sa hangin sa paligid. Ang dalawang general ay dahan-dahang lumakad patungo sa mga kalaban na nagpabagsak sa kanilang minamahal na anak, parang mga demonyo mula sa impyerno. Sa malamig na asphalt ng runway, sina Kapitan Marco Torres at ang 5 aswang ay nakaluhod ng walang laban, nakatungo ang ulo, sa harap ng baril ng Special Forces. Ang kanilang kayabangan, na dating naghari sa langit na parang mga hari, ay nawala. Sa harap ng overwhelming force na walang sinumang makaintindi, ang tanging natira sa kanila ay ang cowardly fear na nagmumula sa survival instinct. Maya-maya, si Coronel Torres, na hinila mula sa Wing HQ, ay binalibag din sa tabi nila. Nagulat siya nang makita ang kanyang anak na arrested, ngunit hindi siya naglakas loob na magsalita. Sa instinct, naramdaman niya na ang sitwasyon ay beyond na sa kanyang kontrol. At sa wakas, lumapit ang dalawang general at huminto sa harap nila. Si General Oscar at General Sofia. Tiningnan nila ang ama at anak na nakadapa na parang mga insect nang walang anumang salita. Ang kanilang tingin ay puno ng malamig na paghamak at pagkasuklam, lampas sa galit. Ang katahimikan ay mas nakakabigat sa balikat ng ama at anak kaysa sa anumang sigaw o pagpuna. Sinubukan ni Coronel Torres na itaas ang kanyang nanginginig na ulo at kinumpirma ang mukha ng dalawang tao sa harap niya. Ang dalawang Supreme Commanders ng Langit at Kalawakan na nag-aagawan sa Rank 1 at 2 sa ilalim ng Secretary of National Defense. Nagduda siya sa kanyang mga mata. Bakit? Bakit ang dalawang giant na ito, ang pinakamataas sa National Defense, ay personal na dumating sa kanyang maliit na wing ng walang abiso? Naalala niya ang katiwalian ng kanyang anak o ang maraming kawalang katarungan na binaliwala niya, ngunit wala sa mga iyon ang sapat na dahilan upang igalaw ang dalawang general ng sabay-sabay. Sa sandaling iyon, isang urgent voice ang dumaloy mula sa communication earpiece ni General Sofia. Iyon ay ang report mula sa Navy, SSU Seaman Special Unit, na agad niyang ipinadala sa coordinate sa pamamagitan ng satellite. General, natagpuan namin ang target, buhay pa rin ang life sign. Uulitin ko, may survivor. Kasalukuyan kaming nagsasagawa ng emergency rescue. Nang marinig niya ang report, ang tingin ni General Sofia, na kasing tigas ng bakal, ay bahagyang, ngunit malinaw na nanginginig. Isang maliit na tunog, na hindi alam kung hininga ng relief o isang pilit na pagpigil sa pag-iyak, ang lumabas sa kanyang labi. Walang sinasadya niyang hinawakan ang kamay ng kanyang asawa. Si General Oscar de la Cruz ay nakarinig din ng report, at ang kanyang mahigpit na nakasara na labi ay sandaling bumukas at nagsara. Ngunit ang relief na iyon ay agad na naging mas malakas at walang awang galit para sa mga nagtulak sa kanilang anak sa impyerno. Kinuha ni General Sofia de la Cruz ang kanyang personal tactical pad. Pinindot niya ang play button ng nakakatakot na video file na huling ipinadala ng mata ng ina bago bumagsak ang kanyang anak. Sa screen, ang tagpo ng panunukso at pananakit ni Kapitan Marco Torres at ng kanyang mga tauhan sa kanyang anak, at sa wakas, ang huling salita, "Paalam, matalinong ahas na babae," kasama ang audio at ang critical moment ng pagsipa sa kanyang anak, ay nakaloop. Itinapat niya ang screen sa mukha ni Coronel Torres. Si Coronel Torres ay huminto sa paghinga sa nakakatakot na tagpo sa screen. Ang kanyang anak, na gumagawa ng malinaw na pagtatangka sa pagpatay, itinulak ang isang walang armas na babaeng opisyal mula sa helicopter. Ang shock ay parang isang malakas na suntok sa kanyang ulo. Bumulong siya, tinatanggihan ang katotohanan sa nanginginig na boses. Hindi maaari. Marco, bakit mo ginawa iyon? Hindi pa rin niya naiintindihan ang sitwasyon. Alam niya ang nakakatakot na krimen ng kanyang anak, ngunit hindi niya makita ang koneksyon kung bakit ang dalawang Supreme Commanders na ito ay personal na darating dahil sa incident na ito sa loob ng militar.
Ang kanyang hangal at desperadong tanong ay ang huling detonator na nagpasabog sa lahat. Ang natitira na lang ay ang pinakamalupit at pinakamatagumpay na pagbubunyag ng katotohanan. Ang katotohanan na sumisira sa kaluluwa. Ang hangal at desperadong tanong ni Coronel Torres ay kumalat sa malamig na hangin ng runway. Hindi pa rin siya nakakaintindi. Ang krimen ng kanyang anak ay malinaw na pagtatangka sa pagpatay, ngunit hindi ito sapat na malaki upang personal na dumating ang dalawang peak ng langit at kalawakan. Mayroon talagang mas malaki pa na hindi niya alam, patuloy siyang nag-iisip ng desperado. Ang kanyang huling pag-asa ay winasak ni General Sofia de la Cruz. Ang kanyang boses, habang hawak ang tactical pad na nagpapalabas ng nakakatakot na video, ay mas malamig kaysa sa absolute zero sa kalawakan at walang emosyon. Iyon ang dahilan kung bakit ito mas malupit. Ibinabalik niya ang nakakainsultong salita ni Marco. Ang bawat salita niya ay tumagos sa eardrum ni Coronel Torres at sumaksak sa kanyang isip. Ay ang aking anak. Katahimikan. Tumigil ang oras. Walang ingay ng hangin, walang ingay ng makina, walang anumang tunog. Ang mundo ni Coronel Torres ay nahulog sa isang perpektong vacuum. Aking anak. Tumanggi ang kanyang utak na bigyang kahulugan ang mga salitang iyon. Ang anak ng Space Operations Commander. Ang second lieutenant Hela sa video na iyon, hindi maari. Hindi ito posibleng mangyari. Libu-libong puzzle pieces ang nagsimulang magdikit ng baliw sa kanyang isip. Ang abnormally impressive record ni Second Letty, Hela. Ang kanyang overwhelming analysis skill na hindi ka panipaniwala para sa isang junior officer. At ang surreal situation na nangyayari ngayon sa harap niya. Ang kanyang mukha ay nagsimulang magbaluktot sa takot. Isang nakakatakot na realization na parang dumadaloy ang dugo sa kanyang spine ang umakyat. Ngunit hindi pa tapos. Ang huling confirmation kill na ganap na sisira sa kanyang natitirang reason ay nalalabi pa. Si General Oscar de la Cruz, na nakatayo sa tabi niya, ay winasak ang kanyang huling pag-asa sa isang mababa, galit na boses na umalinganggaw mula sa kailaliman ng impyerno. At anak ko rin siya. Ang anak ng Air Force Chief of Staff. Ang anak ng Space Operations Commander. Ang nag-iisang anak ng dalawang general na may 4 na bituin. AA. Isang walang kahulugan na sigaw ang lumabas sa bibig ni Coronel Torres. Ang kanyang mga mata ay nawalan ng focus at nanginginig ng baliw. Hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Ano ang ginawa ng kanyang anak? Hindi lang siya nagtangka na pumatay sa isang junior officer. Nagtangka siyang pumatay sa nag-iisang anak ng rank 1 at 2 ng militar ng Pilipinas, sa ilalim ng kanilang mga mata at tenga sa langit at kalawakan. Hindi lang ito pagtatangka sa pagpatay. Iyon ay isang direktang hamon sa puso ng national defense ng Pilipinas, isang hindi mapapatawad na treason. Si Kapitan Marco Torres, na nakaluhod sa tabi niya, ay narinig din ang mga salita ng dalawang general. Nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha, namutla siya na parang isang condemned man. Si Hela. Ang desk soldier na babae na matindi niyang hinamak at tinapakan. Ang mga magulang niya ay ang dalawang halimaw na may hawak sa kanyang buhay. Umiling siya ng baliw. Kasinungalingan. Kasinungalingan. Hindi maaari. Nang marinig ang kanyang pagbulong, si General Oscar de la Cruz ay hindi na nakapagpigil, humakbang siya pasulong. Hinawakan niya ang kwelyo ni Marco at binuhat siya na parang sack of potatoes hanggang sa harapan ng kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay parang lava na nagniningas sa galit. Ikaw, naglakas loob kang saktan ang aking anak, ang aking anak. Nasa bingit na siya ng pagkawala ng kanyang rational control. Ngunit sa wakas, pilit niyang naalala ang kanyang rank, ang kanyang uniforme, at ang maraming troops na nanonood sa kanya. Pinigilan niya ang kanyang galit sa huling lakas niya. Ibinagsak niya si Marco sa sahig. Hindi kayo tao. Malamig siyang nagsalita. Iyon ang kanyang huling hatol. Ang batas ng militar, ang batas ng tao, ay masyadong luxurious para sa inyo. Sa lugar na ito, madarama ninyo ng husto kung gaano nakakatakot ang presyo ng inyong mga kasalanan. Walang sinuman ang makakapagligtas sa inyo. Hindi ang ama mo, hindi ang anumang political power. Kami. Ang magsisiguro niyan. Si Coronel Torres at Kapitan Marco Torres ay ganap na bumagsak. Wala na silang magagawa kundi magbigay ng dahilan o humingi ng tawad. Ang tanging nakita nila sa harap nila ay ang walang takas na landas ng pagkawasak na naghihintay sa mga naglakas loob na gambalain ang sacred domain. Ang malamig na hangin na dumadaloy sa runway ay tumunog ng malungkot, parang isang funeral dirge na nagpapahiwatig ng kanilang miserableng kinabukasan. Nang mabunyag ang katotohanan, isang nakakatakot na katahimikan ang bumaba sa runway sandali. Si Coronel Torres at ang kanyang anak ay ganap na nawalan ng gana, nakatungo ang mukha sa lupa. Wala ng calculations o excuses sa kanilang isip. Ang tanging naroon ay ang napakalaking pakiramdam ng nalalapit na pagkawasak na dumidiin sa kanilang buong katawan. Ngunit ang paghatol na inihanda ng dalawang general ay nagsisimula pa lang. Hindi sila dumating dito para lang maghiganti sa mga nagtangka sa kanilang anak.
Dumating sila upang gamitin ang pagkakataong ito upang bunutin ang bulok na ugat na nagpapadumi sa karangalan ng militar. Kinindatan ni General Oscar de la Cruz ang legal officer na sumunod sa kanya. Lumapit ang legal officer na may dalang itim na briefcase at inihagis ang isang makapal na bundle ng papers sa harap ng nakaluhod na ama at anak. Kumalat ang mga papers sa hangin, nagkalat ng ebidensya ng kanilang pangit na kasalanan sa runway. Coronel Damian Torres. Ang boses ni General Oscar ay naging formal, malamig, at businesslike, lampas sa galit. Ito ang lahat ng record ng katiwalian na ginawa mo sa loob ng 5 taon, ginawa mong sarili mong kaharian ang wing na ito. Ang dami ng jet fuel na ninakaw sa pamamagitan ng fake flight records, ang pera na kinuha mula sa mga kontraktor kapalit ng parts, at ang bribe na tinanggap mo kapalit ng promotion ng iyong mga tauhan. Lahat ay nakatala rito, nang walang kulang. Ito ang resulta ng painstaking na pagsisiyasat ng PAF Inspector General's Office sa loob ng ilang oras, batay sa ebidensya na natagpuan ni Second Lieutenant Hela sa panganib ng kanyang buhay. Ang USB ni Hela ay hindi lang simpleng complaint, iyon ay isang perpektong blueprint na may mapa ng bulok na kaharian. Nagulat si Coronel Torres sa nakita niya sa mga nagkalat na papers. Ang lahat ng sikreto na inakala niyang perpektong naitago ay nakatala ng tumpak petsa, oras, at halaga. Nanginig siya sa realization na ang lahat ng ito ay ginawa ng iisang tao, si Second Lieutenant Hela. Napagtanto niya ng huli na ang nilalang na hinamak niya bilang computer bitch ay ang Grim Reaper na dumating upang sirain ang kanyang kaharian. Hindi rin nag-atubili si General Sofia de la Cruz. Inutusan niya ang intelligence analyst mula sa PhilSpace.com na nakatayo sa tabi niya. Kuhain mo agad ang lahat ng communication logs at financial transaction records ni na Coronel Torres, Kapitan Marco, at ng lahat ng 5 aswang. Gamitin ang lahat ng resources ng satellite network at supercomputer ko, huwag mong palampasin ang anumang ebidensya. Kailangan nating bunutin ang lahat ng kanilang internal conspirators at external accomplices na nakakalat na parang spiderweb. Ang kanyang utos ay ang ganap na hatol ng isang watcher of the heavens. Ngayon, hindi lang ang kanilang nakaraan, kundi ang sikreto ng lahat ng taong konektado sa kanila ay ibubunyag. Walang sinuman ang makakatakas. Ang paghatol ay hindi nagtapos sa mga individual. Napagtanto ng 2 general na ang katiwalian na ito ay hindi lang simpleng aberration ng isang tao, kundi isang systemic issue na laganap sa buong wing. Nag-utos si General Oscar de la Cruz sa Special Forces Commander na nakapaligid sa kanila. I-activate ang curfew protocol ng highest degree sa buong attack helicopter wing na ito simula ngayon. Ganap na isara ang base at kontrolin ang lahat ng galaw ng personnel. Walang sinuman ang lalabas sa base o makikipag-ugnayan sa labas. Isang Special Joint Investigation Headquarters ng DND ang itatayo rito simula ngayon. Ang lahat ng officer at civilian employee ay iimbestigahan mula simula hanggang wakas. Iyon ay walang iba kundi isang death sentence para sa buong wing. Ang kaharian ng katiwalian na binuo ni Coronel Torres sa loob ng mga dekada ay nakatakdang buwagin mula sa pader hanggang sa pundasyon nito at mawala sa kasaysayan. Maraming tao ang masasangkot at maraming tao ang tatanggalan ng uniforme. Isang bloodbath ang inaasahan. Sa wakas, sumuko si Coronel Torres. Yumuko siya ng walang lakas at bumulong ng may walang laman na mga mata, tapos na, ang lahat. Ang kanyang anak, si Kapitan Marco Torres, ay umiiyak pa rin, tinatanggihan ang katotohanan. Hindi niya maiisip kung gaano kabigat ang kanyang kasalanan at kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya, sa kanyang ama, at sa buong wing. Ang kanyang kahangalan at kayabangan ang nagdulot ng pagkawasak sa lahat. Sa malamig na runway, tinalikuran ng 2 general ang mga nagpapabagsak na masasamang tao. Ang kanilang tingin ay hindi na nakatuon dito. Ang kanilang tingin ay nakatuon sa kanilang minamahal na anak na nakikipaglaban pa rin sa loob ng Navy Rescue Helicopter sa sandaling iyon. Ang paghihiganti ay tapos na. Ang natitira na lang ay itayo ulit ang pira-pirasong pakpak. Ang hatol at ang pangako. Ang oras ay mabilis at ang batas ng militar ay walang awa. Lalo na sa kasong ito, na itinala bilang ang worst scandal sa kasaysayan ng militar ng Pilipinas, ang paghatol ay mabilis at matatag, nang walang anumang political consideration o leniency. Ang pagtatangka sa pagpatay sa nag-iisang anak ng 2 general na may 4 na bituin, at ang pagpuksa sa malaking corruption cartel na sumisira sa frontline ng national security ang resulta ng paglilitis ay natukoy na mula sa simula. Pagkaraan ng 2 buwan mula sa insidente, naglabas ang Higher Military Court ng huling hatol. Si ex-Kapitan Marco Gulwan Torres, ang principal perpetrator, ay hinatulan ng life imprisonment, ang pinakamataas na parusa, para sa attempted murder of a superior officer, special assault on a sentinel, embezzlement of military supplies, at treason. Siya ay nakatakdang mabulok sa pinakamalalim na bahagi ng military prison habang buhay.
Ang kanyang kabataan at kayabangan ay unti-unting lalamunin ng pagsisisi at kawalang pag-asa sa loob ng malamig na selda. Ang kanyang ama, si ex-Coronel Damien Torres, ay hindi rin nakatakas sa parehong kapalaran. Bilang ang pinuno ng katiwalian at ang commander na nagdulot ng pagkawasak sa wing, siya ay hinatulan din ng life imprisonment, katulad ng kanyang anak. Ang kanyang kapangyarihan at karangalan, na pinagsikapan niya habang buhay, ay naging abo sa isang iglap. Ang natitira sa kanya ay ang mamuhay sa bilangguan. Kinukumpirma ang miserableng kalagayan ng kanyang anak na nakasuot ng prison uniform. Ang iba pang miyembro ng Limang Aswang, ang mga tapat na henchmen ni Marco, ay hinatulan din ng mabibigat na parusa 20 hanggang 30 ang taon ng pagkakulong ayon sa kanilang partisipasyon sa krimen. Ang kanilang hangal na pangarap na maging hari ng langit ay tuluyan ng winasak ng malamig na steel bars. Ang paghatol ay hindi nagtapos sa kanila. Ang maraming pilir na sumuporta sa bulok na kaharian ni Torres 12 ng officers at non-commissioned officers na tumulong o binaliwala ang kanyang katiwalian ay walang exception. Matapos ang malaking pagsisiyasat, lahat sila ay tinanggalan ng uniforme o sinintensyahan ng pagkakulong. Ang attack helicopter wing, na dating tinatawag na Iron Fortress, ay dumaan sa isang malaking reform ganap na binuwag at muling itinatag mula sa ugat hanggang sa branch. Ang pangalan ng unit at ang mga commander ay pinalitan lahat. Ang bakas ng katiwalian ay inalis ng malinis, at ang bago, may merit at patriotism na dugo ay pumasok. Ang militar ay kinailangang dumaan sa isang masakit na panahon ng self-reflection upang hindi na maulit ang trahedyang ito. Ang paghatol sa mga nagpapadumi sa langit ay natapos ng ganito, ganap at walang hanggan, nang walang anumang exception. Ang pana ng kayabangan na inihagis nila sa langit ay naging bumerang na tumama sa kanilang sariling puso. Ang paglipad ng isang prinsesa. Si Second Lieutenant Hela de la Cruz, na himalang nailigtas mula sa malamig na dagat, ay kinailangan dumaan sa ilang buwan ng mahabang treatment at rehabilitation. Ang mga buto na nabali dahil sa impact ng pagbagsak ay nagdikit ulit, at ang mga sugat na nakatatak sa kanyang isip ay dahan-dahang gumaling. Ang kanyang hospital room ay laging puno ng pag-aalala at pagmamahal na nagmumula sa pinakamataas na lugar sa Pilipinas. Ang dalawang general ay bumalik sa kanilang anyo bilang ordinaryong ama at ina na nagbabantay sa kanilang anak. Nang matapos ang lahat ng incident at sa wakas ay gumaling na si Hela, handa na siyang bumalik sa militar. Inasahan ng lahat na pipiliin niya ang isang ligtas at komportableng daan. Ang isang policy department sa PAFHQ o isang research lab sa PhilSpaceCom, maraming posisyon ang available na gumamit sa kanyang superior intellect nang hindi na kailangang dumaan sa masamang panahon ng field. Kahit ang kanyang mga magulang ay lihim na umaasa sa iyon. Ngunit ang pinili ni Hela ay lampas sa hula ng lahat. Sa harap ng kanyang mga magulang at ang PAF Personnel Board na espesyal na nagtipon para sa kanya, walang pag-aalinlangan niyang inihayag ang kanyang determinasyon. Gusto ko pong maging attack helicopter pilot. Ang kanyang matapang na deklarasyon ay nagdulot ng katahimikan sa conference room. Nanginginig ang mga mata ni na General Oscar at General Sofia sa gulat. Tumayo si Hela at ipinahayag ang kanyang taos-pusong damdamin sa lahat ng miyembro at sa kanyang mga magulang. Hindi ko po gustong magtago sa likod ng computer. Gusto ko pong patunayan sa sarili ko na mali sila. Na ang isang babae, at sinuman na galing sa analyst background, ay maaaring maging hari ng langit kung mayroon lang siyang determinasyon at pagsisikap. Gusto kong hawakan ang parehong control stick na hawak ng mga nagtapak sa akin, at protektahan ang parehong langit na dinumihan nila sa sarili kong kamay. Ang kanyang boses ay may matatag na determinasyon. Hindi iyon paghihiganti. Iyon ay isang higher level will to overcome ang patunayan ang kanyang value sa isang ganap na naiibang paraan sa pamamagitan ng paglalakad sa parehong landas ng mga nagtapak sa kanya. Sa harap ng kanyang mainit na passion at sincerity, wala nang sinuman ang maaaring tumutol pa. Kaya, si Hela ay muling naging isang pilot trainee. Natutunan niya ulit ang lahat mula sa simula at nagsanay ng mas husto kaysa sa sinuman. At sa wakas, ikinabit niya ang proud pilot wing sa kanyang balikat at naupo sa cockpit ng isang attack helicopter. Phantom Leader, this is Viper. Arrived at target area. All clear. Ang kumpiyansa na boses ay umalinganggaw sa kanyang helmet radio. Si Hela, na ngayon ay isang major, ay may hawak na control stick ng may kasanayan sa lead ng kanyang Apache Squadron. Hindi na siya ang mahina na second lieutenant na nakatali sa kanyang nakaraan. Sa pamamagitan ng maraming training at real combat, siya ay lumaki na bilang isa sa mga top attack helicopter pilots ng Pilipinas na may ganap na tiwala ng kanyang mga tauhan. Sa sandaling iyon, dalawang matalas na silhouette ng F-35 stealth fighters ang lumitaw na parang mga multo sa magkabilang gilid ng kanyang helicopter at nagsimulang lumipad ng magkatabi. Ito ay bahagi ng formation flight training. Isang mababa at kagalang-galang na boses ang narinig mula sa isang jet. Viper, this is Sky King. Ang himpapawid mo ay laging binabantayan ko.
Ang isa pang jet ay may kalmado, ngunit malakas na boses. Viper, this is Cosmic Queen. Ang mga mata ng iyong ina ay laging nakatuon sa iyo. Ipinagmamalaki kita, anak. Iyon si General Sofia de la Cruz, ang kanyang ina. Personal siyang lumipad ng fighter jet ngayon upang maging observer sa training ng kanyang anak. Tiningnan ni Hela ang dalawang fighter jet na matibay na nagpoprotekta sa kanya sa magkabilang gilid at ngumiti. Sky King, Cosmic Queen, this is Viper. Walang problema sa ilalim ng inyong langit at kalawakan. Ngayon, lilipad na ako sa sarili kong langit. Dahan-dahan niyang itinulak ang control stick. Ang kanyang attack helicopter ay lumipad ng malakas. Ang F-35 fighters ng kanyang ama at ina ay sumunod sa kanya, gumagawa ng isang magandang wing formation. Ang hari ng langit, ang reyna ng kalawakan, at ang prinsesa ng bakal na sa wakas ay nakabawi sa kanyang sariling langit. Ang tatlong miyembro ng pamilya ay lumipad ng magkasama sa asul na himpapawid ng bansa bilang ang pinakamakapangyarihan at pinakamagandang formation na hindi maaaring gambalain ng sinuman. Ang pira-pirasong pakpak ay ngayon ay mas malakas at mas kumikinang kaysa sa sinuman. Ang aral ng kwento. Ang malupit na sipa na nagtangkang pumatay sa isang ibon ay hindi sumira sa determinasyon ng ibon. Sa halip, ang baliw na aksyon na iyon ay naging hudyat ng isang trahedya na nagdala ng isang malaking bagyo na yumanig sa langit at kalawakan. Ang pagbagsak sa kailaliman ay hindi ang katapusan. Iyon ay ang dakilang simula ng isang bayani na lumipad mula sa pinakamababa patungo sa pinakamataas. Ang kwentong ito ay nagtatanong tungkol sa malalim at madilim na prejudice na laganap sa ating lipunan. Ilang hela ang sinira ang pakpak at inilibing sa dagat ang kanilang potensyal dahil sa luma at sirang pag-iisip na ang mga babae ay ganito o ang posisyong iyon ay para sa mga lalaki. Ang nilabanan ni Second Lieutenant Hela de la Cruz ay hindi lamang mga tiwaling sundalo. Kinailangan niyang labanan ang lahat ng tingin ng mundo na nagduda at naghamak sa kanyang kakayahan dahil lang sa siya ay babae at hindi isang combat pilot. Ngunit pinatunayan niya na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kasarian, pinagmulan, o posisyon, kundi sa katapangan na huwag sumuko sa kawalang katarungan at matibay na determinasyon na huwag mawalan ng pag-asa kahit sa anumang kalungkutan. Naghihiganti siya sa prejudice ng mundo sa pinakakumpleto at pinakamatagumpay na paraan sa pamamagitan ng paghawak sa parehong control stick na hawak ng mga nagtapak sa kanya. Ang kwentong ito ay nagpapakita rin sa atin kung ano ang tunay na katapangan. Hindi lang ito tungkol sa paghawak ng baril at paglaban sa kalaban. Minsan, ang pinakadakilang katapangan ay ang huwag manahimik sa kawalang katarungan ng isang malaking organisasyon at sumigaw ng katotohanan, handang mawala ang lahat. Nag-iisa si Second Lieutenant Hela. Ngunit ang kanyang nag-iisang katapangan ay nagpagalaw sa langit at kalawakan na nagpabagsak sa buong bulok na kaharian. Ang kwento natin ngayon ay nagtatapos dito. Ano ang tingin ninyo sa imahe ni Major Hela na nagtagumpay sa prejudice at bumawi sa kanyang langit sa sarili niyang lakas? At ano ang iniisip ninyo tungkol sa hindi nakikitang glass ceiling at discrimination na umiiral pa rin sa ating lipunan? Malaya kayong mag-iwan ng inyong mahalagang experience at thoughts sa ibaba ng comment section. Ang bawat boses ninyo ay magiging isang malaking puwersa na magbibigay ng katapangan sa iba pang Hela at gagawing mas patas ang mundo. Kung nagbigay sa inyo ng malalim na impact at satisfaction ang kwento ngayon, pakipindot ang like at subscribe button at i-activate ang notification upang hindi na kayo makaligtaan ng iba pang kapanapanabik at emosyonal na kwento sa hinaharap. Salamat sa inyong panonood. Magkita-kita tayong muli sa susunod na oras.